Kakaiba ang itsura ng mga Sphinx. Yan daw ang dahilan kung bakit nahumaling ang fur parrot na si Anne sa kanyang alaga. Medyo may pagka-introvert kasi tayo, so gusto natin yung hindi kalikutan. Since may baby na kami, we are thinking of kung ano yung pinaka-friendly for kids. So we think na baka okay si Sphinx cat. Bunga ng selective breeding ang mga Sphinx cats. Unang nagkaroon nito sa Canada noong 1960s. Usually, sinasabi nila may cancer, may galis, ganyan. Bakit mo kinulbo yung cat mo? Hindi pa well-known yung gantong breed eh. Natatawa lang pag nakakatisinig ng mga ganon. Kilala ang Sphinx sa pagiging clingy sa kanilang owners. They tend to talagang dumikit sa owners nila para sa body heat into scratching, tapos idinidikit yung balat. Sobrang clingy. As in, wala akong nakitang cat, dog, or pets na ganito kalambing. Dahil sa kawalan nila ng buhok, mahalaga ang isang beses sa isang linggong paglilinis sa kanila, lalo sa parteng tenga at mga kuko. Sila yung cat kasi na may sweat gland. So, sweat, pawis means libag. So, lagi silang nagkakalibag. And, yan, pag ganito, mga white, tas may libag sila, mabilis yun kumapit. Yan, sa mga mantel or sa mga cover ng sofa and bed. Maingat din si Anne sa diet ng kanyang mga alaga. For them, ang pinaka-the best talaga yung meat, chicken. Malakas kasi sila kumain compared sa ibang cat. Pero makikita mo na healthy yung Sphinx pag buo yung muscle. And nakukuha yun pagka ganun yung pagkain. Taliwas sa akala ng marami, hindi sila sensitibo sa temperatura. Nakakapag-adjust sila. Medyo matagal lang, pero pag bagong anak, like yung kittens natin dito, it tend to be on a room temperature lang. Kasi baka mabigla. Para silang baby, init lamig sinisipon. Gumagastos si Anne ng 8,000 pesos kada buwan sa 7 niyang alagang Sphinx. Hindi rin biro ang presyo ng cat breed na ito. If island-born means dito sila galing or dito sila pinanganak. Nag-range yun ng 50,000. If they are import, yun, merong 110, 130. Tapos sometimes nagva-vary pa yung price if they are blue eyes or bi-eye na tinatawag, yung magkaiba yung color. Sa ngayon, naging business na ni Anne ang sarili nilang cat houses. Focus si Anne ngayon sa pagpapalawak ng kaalaman ng publiko tungkol sa Sphinx. Nagpapaampon na rin si Anne ng pusa sa aspiring Sphinx owners na may kakayahang mag-alaga nito. I'm in TikTok. You can find me Unwrap Pussies. We are strict sa pagpili kasi we want na alam nila kung paano mag-alaga and may budget. Kasi syempre, yun nga, pag may sakit, kailangan kayang dalhin sa vet. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.